Good morning! Nakangiting bati ni Lucille nang nakasalubong ang kaibigang ER doctor si Melanie. Matangkad, maputi at slim si Lucille Rosario. Mas mukha pa nga itong modelo kaysa doktor. Mahaba tuwid na tuwid din ang itim na buhok niya. Good morning din, friend. Napakadami na namang pasyente. Sagot nito. Naiiling pa ito at bahagyang nakasimangot. Maliit, chubby at kulot ang buhok nito. Exact opposite ni Lucille. Hindi ka pa ba nasanay? Natatawang sabi ni Lucille. 5 taon na din silang magkasama sa ospital na yon, ang MJ General Hospital, at dahil magkalapit ng edad at pareho ng mga hilig, ay naging malapit sila sa isa't isa. Magkasama din sila sa kondo ni Lucille. 2 kwarto sa kanyang unit at tag-isa sila para may privacy pa din naman. Bagamat malaki naman ang kinikita, ay madaming obligasyon si Melanie sa pamilya nito, kaya naman hindi pa nito kayang bumili ng sarili nitong kondo. Sa kabilang banda ay galing sa mayamang pamilya si Lucille, kaya nakabili siya ng sarili niyang kondo. Maganda ang kanyang kondo, may balcony at fully furnished na din. Libre naman niyang pinapatira ang kaibigan, pero ipinilit nito na magbayad pa din ng renta. Maluwag naman ang kondo dahil pareho din kasi silang abala at bihira din naman silang manatili sa unit. Halos sa ospital na din sila nananatili. May parating daw ng mga sundalo galing sa isang engkwentro. Maganda kayo at mukhang kritikal ang lagay nila. Ani Jacob, ang isa sa head nurse sa emergency room. Agad na nagkatinginan si Lucille at Melanie. Sabi sa'yo, dapat dinamihan mong kain kanina. Biro ni Melanie. Puro kakalokohan. Tara na sa labas at abangan natin ang ambulansya. Sagot ni Lucille at sabay na silang naglakad papunta sa bungad ng emergency room. Ilang sandali pa ay nagsimula ng magdatingan ang mga ambulansya. Isa-isang ibinaba ang mga sundalo na nasugatan sa engkwentro. Ang sabi ay nakipagpalitan daw ng putok ang mga ito sa mga hinihinalang terorista at hinagisan din sila ng granada. Laking gulat ni Lucille nang ibaba ang isang stretcher na may sakay na pamilyar na lalaki. Duguan ang muka at mga hita nito, pero nakilala pa din ito ni Lucille. Jessie? Bulong niya sa sarili. Huy, bakit tulala ka dyan? Asikasuhin mo mga pasyente. Sita ni Melanie. Napakunot pa ang noon nito dahil kilala niya ang kaibigan bilang maagap, pero ngayon na may mga agaw buhay na sundalo'y tulala ito. Tila natauhan naman si Lucille nang sitahin ng kaibigan. Agad niyang inasikaso si Jessie, pero kinailangan din itong iakyat sa operating room para maoperahan ang mga binti nito. Halos 12 oras din silang naging abala at nang matapos ang lahat ay umuwi na sila sa kanilang kondo. Napansin ni Melanie na tahimik si Lucille at nang makarating na sila sa unit nila ay tinanong na niya ito. Okay ka lang ba? Kanina ka pa weird. Ani Melanie. Anong gagawin mo kung yung taong mahal na mahal mo ay makikita mo matapos ng mahabang panahon? Tanong ni Lucille habang nakaupo sa sofa. Tinabihan naman ni Melanie ang kaibigan at may dala pa itong bowl ng cheese-flavored popcorn. Depende kung mahal ko pa siya o hindi na. Bakit naman ganyan ang tanong mo? Nakita ko yung ex kong sundalo. Ani Lucille. Hala, oo nga pala no? Yung mahal na mahal mong sundalo? Yung tall, dark and handsome na nakita ko sa larawan sa kwarto mo? Usisa ni Melanie. Ay nako, nang asar ka pa. Excuse me lang wala akong larawan ni Jessie sa kwarto ko. Si Robert Downey Jr. yung lalaki nasa larawan sa kwarto ko. Irap ni Lucille. So anong naramdaman mo nung nakita mo siya? Usisa nito. Hindi ko may paliwanag pero baka naawa lang ako. Malala daw kasing tama ng mga binti nito, sabi ni Dr. Robles. Siya kasing nag-opera kay Jessie. Hindi pa nga daw alam kung makakalakad pa uli ito. Kwento ni Lucille. Sobrang lala daw ba ng tama? Pangungulit pa nito. Oo daw Pero magaling naman yun si Dr. Robles. Ipagdasal na lang natin na maging okay pa siya. At natulala na naman si Lucille. Wow, jowa levels? Pangaasar pa ni Melanie. Diyan ka na nga, matutulog na ako. Inis na sabi ni Lucille at iniwan ng kaibigan na tawa ng tawa. Hindi naman makatulog si Lucille.
Panay ang isip niya kay Jessie. Nanunumbalik sa kanya mga nangyari sa kanila noon. Panay ang balikwas ni Lucille at halos hindi nga siya nakatulog, pero maaga pa din siyang naghanda at pumasok sa trabaho. Papunta pa lamang siya sa emergency room nang tawagin siya ni Dr. Robles. Doc Lucille! Hi, Doc Robles. Nakangiting bati ni Lucille. Nailipat na sa private room galing sa recovery area yung kaibigan. Kumusta naman po siya? Gaya ng sabi ko sa'yo, malaking pinsala sa kanya. Malakas na kalibre ng granadang inihagis sa kanya. Yung dalawang kasama nga niyang sundalo ay naputulan ng mga binti. Ganun po ba? Oo, andun siya sa room 209. Puntahan mo na at makagising na yun. Ang alam ko ay wala pang dumadating na kamag-anak. Makakatulong kung may kaibigan man lang na dadalaw. Paliwanag ng doktor. Ngumiti lamang si Lucille tsaka tumango. Nang makaalis na si Dr. Robles ay napakunot ang noo ni Lucille. Hindi niya alam kung makakabuti nga ba kay Jessie na makita siya. Hindi naman masalimuot ang naging paghihiwalay nila, pero pareho pa din silang nasaktan. Ang totoo, pareho silang naging abala sa kani-kaniyang karera. Si Lucille ay nasa medical school at si Jessie naman ay nagtitraining maging sundalo. Madalas silang mag-away dahil parehong pagod o kaya naman ay parehong walang oras sa isa't isa. Hanggang sa mapagkasunduan nilang maghiwalay na lang muna. Iniisip nila na magkakabalikan pa naman sila pero nagkaroon ng oportunidad na makapag-aral sa Amerika si Lucille at si Jessie naman ay nainip sa pagbabalik nito kaya nagpa-assign na lamang sa malayong probinsya. Hindi nga alam ni Lucille na nakabalik na pala ito sa Maynila. Nang nasa pinto na si Lucille ng room 209 ay huminga pa ito ng malalim na tila kumukuha pa ng lakas ng loob na harapin ang binata. Pagpasok niya ay nakita niyang nakahiga pero nakadilat si Jessie. Lucille, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Jessie. Oo, Jessie. Ako nga to. Maiksing sagot ni Lucille. Ikaw ba yung sumalubong sa akin sa emergency room? Oo, ER doctor ako dito. Naiiling si Jessie. Akala ko'y nagdideliryo lamang ako. O nasa langit na. Ikaw pala talaga yan. Ngumiti lang si Lucille at unti-unti nang nawala ang kaba niya. Nasabihan na ba mga kamag-anak mo na nandito ka? Hindi pa. Baka biglang atakihin si nanay o tatay. Baka kung anong mangyari sa kanila kapag nalaman nila to. I understand. Gusto ko munang malaman kung magiging okay pa ba ako. Kung makakalakad pa ba ako bago ko sila papuntahin dito. Malungkot na sabi ni Jessie. Nakausap ko si Dr. Robles. May pag-asa naman daw na makalakad ka pa. Oo, pero may pag-asa din na hindi na. Pero parang mahirap naman na mag-isa ka dito at walang kasama. Ani Lucille. Hindi man niya aminin ay tila ba umasa siya na may pag-asa pa silang magkaroon ng part 2. Sasagot pa sana si Jessie pero biglang nagsalita ang isang babae na nakatayo sa nakabukas na pinto. Hindi naman siya magiging mag-isa. Andito ako, ang fiancé niya. Sabay na napalingon si Jessie at Lucille sa gawin ng babae. Napakunot ang noo ni Lucille. Sa isip niya, sino ba itong babaeng ito? Tila model ang babae. Matangkad, nakasuot ng maiksing palda at nakasandals na mataas ang takong. Nakablusa ito na may malalim na neckline kaya nakalabas ang cleavage nito. Ava, what are you doing here? Paano mo nalaman ang nangyari sa akin? Tanong ni Jessie. Duh! Tinawagan ako ng mga kasamahan mo. Bakit kasi hindi mo sinabi agad sa akin? Inis na tanong ni Ava. Ayoko lang na mag-alala kayo. Gusto ko sanang ipaalam sa inyo kapag sigurado na akong makaka-recover at makakalakad pa ako. Paliwanag ni Jessie. Biglang nagbagong reaksyon ng mukha ng dalaga. What? Do you mean maaring hindi ka na makapaglakad pang muli? Gulat na tanong nito. Yeah, maaring hindi na ako makalakad pang muli. Ang masama pa, kapag hindi naagapan ng impeksyon ay maaring putuli ng mga paa ko hanggang sa binti. Dagdag pa ni Jessie. Oh my gosh! Mahinang bulong ni Ava. Kaya nga ayoko munang ipaalam sa inyo. Ani Jessie. I have to go. Ani Ava.
Pero kararating mo lang. Gulat na tanong ni Jessie. Parang hindi ko kayang tanggapin ang balitang to. Paano na tayo kung mapatulan ka ng mga binte? Paano kung hindi ka na makalakad? Bubuhatin kita buong buhay natin? Anong sasabihin ng mga fans ko? Ng mga followers ko sa social media? Dire-diretsong sabi ni Ava na inuna pang nararamdaman nito kaysa sa nobyong nakaratay. Yan ba talaga ang una mong naisip? Sarili mo pa din, Ava? Puno ng sama ng loob ang bawat kataga ni Jessie. You don't understand. Sikat ako. Madami akong fans, followers at bashers. Pangatwiran pa ni Ava. Iniisip mo ang sasabihin ng mga fans at followers mo. Naisip mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Alam mo ba kung gaano kasakit o kahirap itong pinagdadaanan ko? Sumbat ni Jessie. Ginusto mo naman yan. Nung nagsundalo ka, dapat alam mo nang posibleng mangyari yan. Gwapo ka naman at malakas ang appeal. Bakit hindi ka nalang kasi naging artista o modelo? Ani Ava. Nailing na lamang si Jessie. Mabuti na nga sigurong umalis ka na. Talagang aalis ako. Malditang sabi ni Ava at tumalikod na ito. Padabog pang naglakad palabas ang kwarto ni Jessie. Nagkatinginan na lamang si Jessie at Lucille at pareho silang humalakak ng tawa. Grabe naman yun. Tumatawa pa ding sabi ni Lucille. Kaya nga, ang hirap magkaroon ng bagets na fiancé. Masyadong maarte. Ako itong nakahiga dito at posibleng mawalan ng mga paa pero followers pa din niyang inaalala niya. Naiiling na sabi ni Jessie pero nakangiti pa din ito. Kaya mo yan. Kita mo nga't nakakatawa ka pa. Ewan ko ba. May something sa'yo na kaya mo akong patawanin. Kahit gaano pa kapangit ang sitwasyon ko. Nakakatawa bang mukha ko? Biro ni Lucille. Hindi no. Napakaganda mo pa din nga. Pinabola mo pa ako. Siguro gusto mo lang ng hakaw at siomay. Pero hindi mo lang ako madiretso. Ang sarap nga nun. Hakaw at siomay tapos madaming chili garlic. At sasabayan pa ng kanin at coke. Ani ni Jessie na tila pa nangangarap kumain ng mga paborito niya. Magpahinga ka na muna. May mga pasyente na din ako. Nakangiting sabi ni Lucille. Paalis na sana siya nang tawagin siya ni Jessie. Lucille. Emosyonal na sabi ni Jessie. Oh, bakit? Kunot noong tanong ni Lucille. Salamat. Salamat, San. Hindi naman akong nag-opera sa'yo. Thank you for being here. Emosyonal na sabi ni Jessie. Kita ni Lucille ang sinseridad sa mukha ng binata. I'm happy to be here. Sagot ni Lucille at tumalikod na siya at bumalik sa emergency room. Nung matapos ang shift ni Lucille ay nagpa-deliver siya ng hakaw at fried rice at saka dinala sa kwarto ni Jessie. Tulog ang binata nang dumating siya kaya't iniwan na lamang niyang pagkain sa may lamesa na nasa tabi ng kama nito. Sinuguro pa niya na abot yun ng binata para makakakain ito kahit mag-isa kapag nagising na ito. Kinabukasan ay maagang pumasok sa ospital si Lucille. Dumaan muna siya sa kwarto ni Jessie. Good morning. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Lucille. Okay naman ako. Parang lumakas ako dahil sa hakaw. Salamat nga pala sa mga pagkain iniwan mo kahapon. Hakaw? Anong hakaw? Biro ni Lucille. Alam ko ikaw nag-iwan ng hakaw at fried rice kahapon. Paano mo naman na sigurong ako nga yung nag-iwan ng mga pagkain? Halata namang hindi na babalik si Ava. Isa pa, hindi naman niya alam na paborito kong hakaw. Paanong hindi niya alam? Hindi ba kayo kumakain nun? Hindi. Tumigil na ako sa pagkain ng hakaw simula nung naghiwalay tayo. Hala, ganun ba kalaking galit mo sa akin? Hindi naman pero nakakapagbalik ng memories sa mga bagay na nakakain na amoy natin, diba? Malungkot yung huling yugto ng buhay natin kaya ayoko maalala. Nako, wag na nga nating pag-usapan yan. Nega? Fine. Magkwento ka naman ng tungkol sa'yo. Ano mga pinagkakabalahan mo ngayon? Wala na nga akong buhay sa labas ng ospital na to. Umuwi na lang nga ako para maligo at magpalit ng damit. Halakak ni Lucille. Pero masaya ka naman ba? Seryosong tanong ng binata. Masaya, in the sense na
Natupad ko yung pangarap kong maging doktor at madami akong natutulungang tao. Yun lang. Nagsisisi ka ba na naghiwalay tayo? Ang hirap namang sagutin yan. Kapag magaling na ako, sasama ka ba sa akin manood ng sine? Gusto mong manood ng sine? Bago tayo naghiwalay, gusto nating manood ng sine pero hindi magtugma ang mga oras natin. Naghiwalay na lang tayo pero hindi na tayo nakanood ng sine. Balik tanaw ni Jessie. Naalala ko nga yan. So ano nga, sasama ka ba? Pangungulit pa ng binata. Magpagaling ka muna. Pag-iisipan ko. Pilyang sagot ni Lucille pero hirap na hirap siyang itagong nararamdamang kilig. Ang totoo ay mahal na mahal pa din naman niya si Jessie. Wala naman silang third-party issues o matinding pag-aaway. Sadyang pareho lamang nilang inuna ang mga pangarap nila. Pangako yan ha. Bibilisan kong magpagaling. Bigla namang dumating si Melanie at sumenyas kay Lucille. Puro kakalokohan. Babalik na ako sa ER. Ipatawag mo na ako kapag may kailangan ka. Salamat. Nakangiting sabi ni Jessie. Nang makalabas na ng kwarto, ay hinila ni Melanie ang dulo ng buhok ni Lucille. Arte-arte. Baka umasa ka masyado ha? Paalala ni Melanie. Nagmaang-maangan pa si Lucille pero alam niya ang sinasabi ng kaibigan. Ano bang pinagsasabi mo? Naku, hindi mo ako maluloko. Yung ngiti mo, lagpas tenga mo na eh. Masaya ako na masaya ka pero hinay-hinay ha. Hindi pa sila officially break tong jowa niya. Alam ko naman, irap ni Lucille. Abat, ako pa talagang iniirapan mo ha. Biro din ni Melanie at nagtatawanan sila na bumalik sa ER. Hindi maitatanggi na naging malapit muli sa isa't isa si Jessie at Lucille. Madalas nga na sa private room ni Jessie kumakain ng pananghalian si Lucille. Nagpapadeliver siya ng masasarap na pagkain at pinagsasaluhan nila yon ng binata. Pansin din ni Melanie na palagi ng masaya ang kaibigan nito. Palaging masigla at blooming din. Friend, hindi naman halata na in love ka? Bakit naman? Ako na naman ang nakita mo. Nakangusong sabi ni Lucille. Lagi kang naka-makeup. Maayos ang buhok at nakapabango pa. Dati-rati lang eh, wala kang pakialam kung maayos ang itsura mo o hindi. Ang tamad mo pa nga maligo. Pero ngayon eh, araw-araw ka nang naliligo. Natatawang sabi ni Melanie. Alam mo, ang dami mong napapansin. Isa pa, araw-araw talaga ako kung maligo. Ikaw yung tamad maligo eh. Naiiling na sabi ni Lucille pero nakangiti naman ito. Masaya ako para sa iyo, friend. Pero ano bang usapan niyo? Usisa ni Melanie. Wala, maiksing sagot ni Lucille at ihinanda na niya ang buwelta ng kaibigan. What? Wala kayong usapan? Parang alanganin ka naman ata dyan. Lugi ka. Paano kung bumalik yung nobya niya? Inis na tanong ni Melanie at nakapamewang pa nga ito. Hindi ko naman alam kung anong totoong nararamdaman niya. Masaya lang ako. Masaya kami. Ine-enjoy ko na lang muna yung moment na yon. Paliwanag ni Lucille. Huwag ganun, friend. Huwag kang lumugar sa alanganin. Ani Melanie. Hayaan mo na. Pagkasabi niyon ay umalis na si Lucille. Alam niyang may punto naman ang kaibigan at hindi siya mananalo sa diskusyon. Oh, saan ka na naman pupunta? Dadalaw ka na naman sa peking nobyo mo? Pangaasar nito. Shh! Sita ni Lucille. Sumenyas pa ito nang wag siyang maingay. Alam naman niyang may punto ang kaibigan pero ano ba namang magagawa niya? Mahal pa din niya si Jessie at wala naman itong sinasabi tungkol sa lagay nila. Naiilang naman siyang maunang magtanong. Papunta siya sa kwarto ni Jessie kaya't napangiti na lamang siya pero nang buksan niya ang pinto ay nagulat siyang makita ang nobya ni Jessie. Nakaupo ito sa gilid ng kama ni Jessie at hawak ang kamay nito. Hindi ba dapat ay kumakatok muna kayo bago pumasok? Malditang sita nito. Oh, I'm sorry. Usal ni Lucille at lalabas na lamang siya ng kwarto pero bigla namang dumating si Dr. Robles. Doc Lucille, mabutit nandito ka. Hinahanap talaga kita.
Anito. Bakit mo ko hinahanap, Dok? Tanong ni Lucille. Kakausapin ko ang kaibigan mo. Si patient Jessie Lopez at mas gusto ko sana na nandito ka. Seryosong sabi ng doktor. Lumapit ito sa kama ni Jessie. May hawak pa itong malaking brown envelope na naglalaman ng mga x-ray ng binata. Iniabot niya mga yon kay Jessie. Ano ho yun, Doc? Bakit parang sobrang seryoso ata? Kinakabahan naman ako. Ani Jessie. Dumating na ang mga lab results mo. And I'm sorry to tell you na nasa 20% na lamang ang chance mo to recover. May mga therapies ka pa din namang maaaring gawin pero maliit na lamang ang chance mong makarecover. Paliwanag ng doktor. Teka lang, hindi ba sinabi mo sa akin kahapon ha? Makakalakad ka pa? Sumbat ni Ava. Yun din ang inasahan ko. Wait, I did not sign up for this. Kaya lang ako pumunta dito dahil ang sabi mo ay makakalakad ka pa. Nilinaw ko naman na hindi ko kayang ganitong buhay, diba? Ayokong alagaan ka na lang habang buhay. I have a bright future ahead of me. Malditang sabi ni Lucille. Wait, bakit parang kasalanan ko pang sinapit ko? Kunot noong tanong ni Jessie. Kasalanan mo talaga. Gwapo ka pa naman. Matangkad at matipuno. Sana'y nag-model ka na lang. O kaya ay content creator. O kaya naman ay social media influencer. Inaalok naman kita na tutulungan kita pero ayaw mo. So yeah, kasalanan mo yan. Galit na lahat ng dalaga. Hindi na nakatiis si Lucille kaya naman sinita na nito si Ava. Ang sama naman ata ng mga sinasabi mo. Marangal na trabahong pagiging sundalo. Ipinagtatanggol niyang bayan natin. Paano na lang kung lahat ng tao ay naging content creator o influencer na sinasabi mo? Paano mga Pilipino? Paanong bansa natin? Parang pangaral ni Lucille. Eh di kayo na lang ang magpakabayani. Wala na ngang pera sa trabahong yan. Eh napakapanganib pa. Che, magsama kayo. Total, nakaabang ka naman talaga, hindi ba? Bintang ni Ava. Anong nakaabang ang sinasabi mo? Taas kilay na tanong ni Lucille. Duh! Obvious naman na atat kang iwan ko si Jessie para makasingit ka sa relasyon namin, diba? Pwes, he's all yours. Ikaw na lamang ang habang buhay na mag-aakay ng pilay. Galit na sabi ni Ava. Hinablot nito ang bag nito at tuluyan ng lumabas ng pinto. Tumango lamang si Dr. Robles tsaka lumabas ng kwarto. Naiwang magkasama si Jessie at Lucille. I'm sorry you had to go through that. Marangal ang pagnanais mong maging sundalo. At hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo. Bayani ka para sa mga mata ng mga Pilipinong pinoprotektahan mo. Mahabang sabi ni Lucille. Salamat. Mabuti ka pa at naintindihan mo ako. I feel bad for you. Sa ginawa ng nobya mo. It's okay. Wala akong magagawa. Hindi naman lahat ng tao ay willing mag-alaga ng pilay. Habang buhay na responsibilidad to. Ganun na lang? Bibigay ka na? Papatalo ka ba? Sundalo ka? Dapat ay palaban ka pa din? Ano pa bang ilalaban ko? Endgame na ako. Dapat ko na lang sigurong tanggapin ang kapalaran ko. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Mag-therapy ka pa din. Magugulat ka kung gaano ka misteryosong katawan ng tao. Isa pa ay makajus ka, diba? Maniwala ka sa milagro. Hindi ka pa din talaga nagbabago. Nakangiting sabi ni Jessie. Anong ibig mong sabihin? Gaya ng dati, kaya-kaya mo pa ding palakasin ang loob ko. Sus, huwag ka na ngang magdrama. Magpakalakas ka para makapag-therapy ka kaagad. Hindi ba kakatulong sa iyong stress? Yes po, Doc. Biro ni Jessie. Wala pa ding nagbago. Panay pa din ang dalaw ni Lucille sa kwarto ni Jessie pero bahagya siyang nabuhayan ng loob na hindi na babalik pa si Ava. Wala namang nabanggit si Jessie na hiwalay na ang mga ito pero alam niyang gano'n na din naman yon. Makalipas nga ang ilang araw ay nakauwi na si Jessie at dahil nga ayaw nitong ipaalam sa pamilya nitong nangyari ay umupa muna ito ng isang maliit na kwarto na di kalayuan sa ospital. Halos araw-araw din kasing therapy nito.
At dahil nga mahal na mahal pa din ito ni Lucille, ay todo tulong pa din siya. Maayos naman tong naupahan mo. Maaliwalas. Nakangiting sabi ni Lucille habang iginagalang paningin sa maliit na studio type apartment. Oo, at ang gusto ko pa dito ay malapit, pati sa therapy center at sa ospital na pinapasukan mo. Nakangiting sabi ni Jessie. Napakunot naman ang noo ni Lucille. Bakit naman gusto mong tumira malapit sa ospital na pinapasukan ko? Para madali mo ako madadalaw dito. At kung ako naman nadadalaw sa'yo hindi din ako mahihirapan. Pilyong sabi ni Jessie at malaking ngiti nito. Sus, puro ka talaga kalokohan. Bakit? Ayaw mo bang dalawin kita sa ospital? Baka nahihiya kang makita na kasamang isang tulad kong lumpo. Napawi ang ngiti ni Jessie at napalitan ng lungkot ang mukha nito. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Kung gusto mo nga'y sasamahan pa kita sa mga therapy sessions mo. Alok ni Lucille. Seryoso? Tanong ni Jessie at kita naman niya kung paano nagliwanag ang mukha nito. Oo naman. Salamat. Wala yun. At gaya nga ng pangako ni Lucille ay araw-araw niya itong sinasamahan sa therapy sessions nito. 2 oras kada araw lang naman ang itinatagal niyon. Pero kadalasan na magkasama pa sila matapos ang sessions kaya naman nagpalipat pa talaga ng oras ng trabaho si Lucille. Ikinagulat naman yun ni Melanie. Lucille, nagpapalit ka daw ng schedule ng trabaho? Gulat na tanong ni Melanie nang umuwi ito sa kondo nila. Oo. Ani Lucille. Umiiwas siya dahil siguradong mapapagalitan na naman siya ng kaibigan. Dahil? Muling tanong ni Melanie. Wala. Let me guess. Dahil yan dun sa nobyo mong hilawan Nahirapan kasi akong matulog kapag nasa panggabi ako tapos may therapy session kami sa umaga. Kayo? Meron bang kayo? Natanong mo na ba siya? Sir mo na naman. Bakit ba hindi ka nalang nagpari? Biro ni Lucille. Wife material ka na kasi kaagad, pero hindi ka man lang niya nililigawan. Patutsada ni Melanie. Malay mo naman. Ika nga, patience is a virtue. Ay nako, alam mo, hindi na nakapangaral si Melanie dahil sumibad na si Lucille. Sinundo niya si Jessie sa apartment nito at nagtungo sila sa therapy session. Rest day ni Lucille ng araw na yon kaya naman matapos ang therapy ay nag-aya si Jessie. Tapos ka na? Kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong ni Lucille na nakaupo sa lobby ng therapy center. Halos mahigit 1 oras din ang therapy session ng binata pero hindi naman nakakaramdam ng pagkabagot si Lucille. Desidido siyang suportahan ng dating kasintahan hanggang sa makalakad itong muli. Siyempre okay. Kasama kita Pilyong sabi ni Jessie. Kinilig naman si Lucille. Isa yon sa malaking palaisipan sa kanya. Madalas siyang pakiligin at lambingin ng binata pero kahit minsan ay hindi man lamang ito nagsabi na manliligaw. Hindi man lamang ito nagpapahayag na makikipagbalikan sa kanya. Ewan ko sa'yo. Nagpapakyut ka na naman. So, paano? Uwi na tayo? Para makapagpahinga ka na. Yaya ni Lucille. Tumayo ito at isinukbit na sa balikat ang mamahaling bag nito. Teka, rest day mo ngayon, diba? Oo, wala akong trabaho ngayon. Bakit? Rest day mo naman pala. Bakit hindi na lang tayo mamasyal? Magpunta tayo ng mall tapos mag-food trip tayo. Rest day nga, diba? So gusto kong mag-rest? Tumatawang sabi ni Lucille. Sa bagay. Nakakapagod at stressful ang trabaho mo tapos napapagod ka pa kakasama sa akin. Tila ba napahiya si Jessie sa pagtanggi ng dalaga? Okay lang naman. Ano ka ba? Hindi naman ako nagrereklamo. Masaya akong tulungan ka. Gusto sana kitang igala o ilibre man lamang. Bakit naman? Birthday mo ba? Gusto ko lang naman ipakita sa'yo na na-appreciate kita. Na-grateful ako sa lahat ng tulong mo at pagsuporta mo sa akin. Bukal naman sa loob kong pagtulong ko.
No need namang ilibre ako. Sayang din ang pera mo. Kakailanganin mo pa yan sa pagpapagamot mo. Ang dami mo namang sinabi. Makaayaw mo lang akong kasama. Pabirong umirap si Lucille bago nagsalita. Fine. Mag-mall na lang tayo at ilibre mo ko ng iced coffee at Korean barbecue Oo ba? Yun lang pala. Excited na sabi ni Jessie. Kita ni Lucille kung gaano kasaya si Jessie nang pumayag siyang sumama na magpunta sa mall. Halos aboteng ang ngiti nito. Lihim din namang masaya si Lucille. Ayaw lamang niyang ipahalata sa binata pero ubod ng saya niyang makapasyal kasama ito. Matapos kumain ay nagaya namang magsine si Jessie. Parang gusto ko magsine. Ani Jessie. Hindi ka papagod? Natatawang tanong ni Lucille. Naka-wheelchair ako. Paano naman ako mapapagod nito? Ikaw ba? Kaya mo pa? Oo naman. Ano bang papanoorin natin? Yung sikat ngayon. Yung tungkol sa mag-ex-boyfriend na nagkitang muli. Tapos naging sila uli. Natigilan si Lucille. Pinakiramdaman niya kung nagbibiro lamang si Jessie pero seryoso pala ito na may palabas na gano'n ang tema. Okay, fine. Nanood ng sine sila Lucille at Jessie. Sa may gilid lamang naupo si Lucille dahil sa aisle nakapwestong wheelchair ni Jessie. Gaya nga ng sabi ng binata, ang tema ng pelikula ay ang magnobyo na nakitang mulit nagkabalikan. Iyak naman ang iyak si Lucille. Pakiramdam kasi niya ay siya ang bida sa pelikulang yon. Relate na relate siya sa mga pinagdaanan ng bidang babae. Madaming gabi din kasing dumaan sa buhay niya na halos makatulog na lamang siya sa kaiiyak. Madaming umagang halos ayaw na niyang bumangon at gusto na lamang niyang manatili sa kama at umiyak ng umiyak. Ilang sandali pa ay nagsimula ng pelikula. Napakalamig sa loob ng sinehan. Ramdam naman ni Jessie na giniginaw na ang dalaga. Lamigin ka pa din hanggang ngayon? Pabulong na tanong nito. Oo, sana pala nagdala ako ng jacket. Bulong din ni Lucille. Pwede akong human jacket. Pilyong sabi ni Jessie at sumiksik siya sa tagiliran ni Lucille. Ang init mo. May lagnat ka ba? Biro ni Lucille. Wala akong lagnat. Hot lang talaga ako. Biro din ni Jessie at nagtawanan sila. Nang matapos ang panonood ng sine ay nag-aya ng umuwi si Lucille. Pero gusto pa ni Jessie na magkape kaya't muli niya itong pinagbigyan. Gusto ko sanang magkape. Gusto ko nang umuwi Eto naman, minsan lang tayong mamasyal. Pinagbigyan mo din lang naman ako, lubos-lubusin mo na. Please? Ani Jessie na talagang nagpapakit pa para pagbigyan siya ng dalaga. Sige na nga. Pero wag na tayong masyadong magtagal Maaga tayong umuwi. Pahayag ng dalaga. Seryosong mukha nito at umiiwas ng tingin kay Jessie. Hindi pa nga tayo nakakarating dun sa coffee shop pero nag-iisip ka na ng pag-uwi. Pangaasar ni Jessie pero hindi man lamang ngumiti si Lucille kaya tinigilan na muna nito ang pangaasar. Pumwesto na ang wheelchair ni Jessie sa isang magandang spot sa alfresco area ng coffee shop at si Lucille naman ang pumasok sa loob ng shop para umorder. Hindi na niya tinanong kung anong o-orderin nito dahil pareho naman sila ng taste pagdating sa coffee. Pareho silang mahilig sa matapang na kape pero ayaw nila ng mainit. Nang bumalik ito ay may dala na itong tray na merong 2 kape ng iced coffee at isang platito na may corned beef pandesal at isang platito ng cheesy ensaymada. Wow! Ang sarap ng mga yan. Puro paborito ko pa. Parang bata na sabi ni Jessie. Kaya ako nga in-order kasi paborito mo. Walang emosyon na sabi ni Lucille habang inilalagay sa lamesa ang mga pagkain. Bakit parang pumangit ang mood mo, Lucille? Nag-aalalang tanong ni Jessie. Wala. May nagawa ba ako o nasabing mali? Wala. Matipid ulit na sagot ni Lucille. Baka naman kaya ka nagkakaganyan dahil nakarelate ka dun sa bidang babae sa movie. Biro ni Jessie pero nagulat siya sa sagot ng dalaga. Oo. Maiksing sagot ni Lucille. What? Paano ka makakarelate
Malungkot yung bidang babae. Hindi naman niya ginustong makipag-break sa bidang lalaki. Mutual decision naman yun sa atin, di ba? Pareho naman natin ginusto yung breakup natin. Sunod-sunod na tanong ni Jessie. Wala naman akong choice. Wala tayong choice. Pero hindi ibig sabihin nun ay okay ako. Hindi ako naging okay. At hindi pa din ako okay. Puno ng sama ng loob na sabi ni Lucille. Itinakip naman ni Lucille ang mga kamay sa mukha niya. Let's just go home. Pagkasabi niyon ay naglakad na siya papunta sa parking lot at nakasunod naman si Jessie na hindi mapakali. Inalalayan ni Lucille na makasakay sa kotse niya ang binata, tsaka niya isinakay sa trunk ng kotse ang wheelchair. Nang sumakay na din ng kotse si Lucille, ay binuhay niya ang makina at nang akma na siyang magmamaneho, ay pinigilan siya ni Jessie. Teka lang, mag-usap muna tayo. Para saan? I'm sorry kung nasaktan ka. Hindi ako nasaktan, okay? Hindi yun past tense kasi nasasaktan pa din ako ngayon. At alam kong patuloy mo akong sasaktan. What do you mean? Ano ba tong meron tayo? Or maybe the question is, meron bang tayo? O baka naman kailangan mo lang ako dahil walang ibang tutulong sa'yo. Hindi totoo yan. So ano tayo, Jessie? Hindi ko alam. Yan ang pinaka-selfish na bagay na nadinig ko. Mahal kita. Mahal pa din kita. Pero magulong buhay ko ngayon. Magulong isip ko dahil sa sitwasyon ko. Kaya hindi ko magawang makipagbalikan sa'yo. Gusto ko munang maayos ang sarili ko. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagsisipag akong mag-therapy. Totoo? Mahal mo pa rin ako? Oo naman. Bakit parang nagulat ka? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal pa din. Kaya nga ako nagkakaganito. Hinawakan ni Jessie ang kamay ng dalaga. Please be patient with me. Maintindihan ko naman kung di mo na ako mahihintay pero syempre ko akong tatanungin ay gusto kong mahintay mo ako. Mahal kita, Jessie. At handa akong maghintay. Talaga? Oo naman. Salamat. At niyakapan ni Jessie si Lucille. Nang maihatid na ni Lucille ang binata sa apartment nito, ay masaya siyang umuwi sa kondo nila ni Melanie. Inaasahan niyang tulog na ang kaibigan pero naabutan niya itong nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Oh, gising ka pa? Ikaw nga, kakauwi mo lang. Tinodo mo atang wifey duties mo ngayon. Pangaasar ni Melanie. Ay nako, huwag mo akong asarin at baka hindi kita balitaan sa latest chika. Juicy pa naman to. Pilyang sabi ni Lucille. Kayo na? Agad na tanong ni Melanie at nanlaki pa nga ang mga mata nito. Hindi no. Pero sinabi niya sa akin na mahal daw niya ako. At hindi lamang siya nakikipagbalikan sa akin dahil magulo pa ang isip at buhay niya. Dahil sa kalagayan niya. Pero mahal pa din daw niya ako. Ay, sus Mariusip! Selfish pala yung dati mong nobyo eh. Paano mo naman nasabing selfish? Mahal nga daw niya ako eh. Para kasing sinabi niyang, wait lang, dyan ka lang ah. Hintayin mo akong maging okay. Parang ganun. Tapos ikaw na gaga eh, willing namang maghintay. Willing naman talaga ako. Mahal ko din siya. Bakit pa nga ba kita kinakausap tungkol sa kanya? Hindi ka naman makikinig sa akin. Che? Pagkasabi niyon ay pumasok na si Melanie sa kwarto nito. Isang araw ay nagulat si Lucille nang gisingin siya ni Melanie. Pupungas-pungas pa siya nang buksan ng pinto. Bakit ba katok ka ng katok? Ang sarap ng tulog ko tapos ginising mo lang ako. May bisita ka? Maiksing sagot ni Melanie. Bisita? Sino? Sino pa ba? May iba ka bang inaasahan? Pilyang tanong nito at bahagyang nakangiti. Si Jessie? Oo, magbihis ka na. May panis na laway ka pa. Pangaasar ni Melanie. Dali-dali namang nagbihis si Lucille at lumabas ng kwarto.
Nadatnan niya sa sala si Jessie. Bihis na bihis ito at may hawak na bouquet ng mga pink na bulaklak habang nakaupo sa wheelchair nito. Jessie, anong ginagawa mo dito? Nastorbo ba kita? Medyo. Ang sarap ng tulog ko eh. Teka, may therapy ka ba ngayon? Wala naman. Gusto ko lang sanang umakyat ng ligaw. Nakangiting sabi ni Jessie. Ano? Hindi ba pwede? Akala ko ba'y naguguluhan ka pa sa buhay mo? Sa tingin ko ay matatagalan pa bago ko maayos ang aking sarili. Baka mamaya may manligaw na sa iyong ibang lalaki. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka pa ulit sa akin. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Narealize ko lang kasi na pareha lang tayo. Malungkot din ako nung mga panahong magkahiwalay tayo. Maaring natupad ko ang pangarap kong maging sundalo. Pero araw-araw na ikaw pa din ang hinahanap ng puso ko. Ang sweet naman. Sinasagot na kita. Payag na akong makapagbalikan sa'yo. Nagulat naman si Jessie. Pero naliligaw pa lang ako. Sigurado ka bang sinasagot mo na agad ako? Natatawang sabi ni Jessie. Ano ba yan? Hindi ka man lamang nagpakipot? Hirit ni Melanie. Napalingon naman si Lucille at Jessie sa kinatatayuan ni Melanie. Nakasandig ito sa pinto ng kwarto niya at may hawak na mansanas. At bakit ka nakikinig sa usapan namin? Aba, hindi ako nakikiusyoso. Kanina pa ako nakatayo dito. Nauna pa ako sa inyo, no? Puro ka talaga kalokohan, Melanie. Masaya ako para sa iyo, Lucille. Tamang-tama. Hindi ka na mag-iisa dito sa kondo mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto na kasing manatili ng pamilya ko dito sa Maynila. May nakita kaming townhouse na rent-to-own ng payment scheme. Gusto ko sanang makasama na din sila dun. Matagal ko na din silang hindi nakakasama. Isa pa, gusto ko din namang magkaroon ng property. At least yung townhouse ay magiging sa akin balang araw. Hindi ko lang masabi sa'yo kasi baka malungkot ka. Pero yaman din lamang na nagkabalikan na kayo. Pwede na siyang dito tumira. Para hindi na siya mangupahan at palagi na kayong magkasama. Kwento ni Melanie. Aba, bakit ikaw nang nagdedesisyon para sa akin? Actually, magandang idea yon. Para hindi ka na din mag-isa dito sa kondo mo. Palagi pa tayong magkasama. What? You want to move in with me? Oo naman. Madaming panahon ang nawala sa atin at madami tayong kailangang bawiin. Kung sa bagay. Oo, ayan. Pasalamat kayo sa akin. Ako ang bumuo ng plano nyo. Ang kulit mo talaga. Pero mamimiss kita, Melanie. Mamimiss din kita, Lucille. Pero huwag kang mag-alala. Palagi pa din naman tayong magkasama sa ospital. Masaya ako't makakasama mo ng pamilya mo at magkakaroon ka na din ng sarili mong bahay. Salamat pero mamimiss ko yung mga libreng pagkain dito kapag nagpapadeliver ka. Biro ni Melanie at naghalakakan sila. Agad ngang naglipat ng gamit si Jessie. Mas magiging madali din ang pagpapatherapy niya dahil kasama na niya si Lucille. Masaya din ang kanilang pagsasama. Gaya ng sabi ni Jessie, ay maraming panahon ang nasayang at nawala sa kanila kaya nais niyang mabawi nila ang mga yon. Isang araw sa ospital ay kinamusta ni Melanie ang kanilang pagsasama. Kamusta ka naman sa bagong townhouse mo? Okay naman, friend. Medyo nag-a-adjust kasi mahal ang hulog ko. Pero okay na din yun. Para at least nakikita ko kung saan napupuntang pera ko. Nagtitipid na din yung mga magulang at mga kapatid ko kasi alam nilang may binabayaran akong bahay. Nag-part-time din yung isang kapatid ko. English tutor daw sa mga Koreans. Tapos yung nanay ko nagla-live selling. Buti nga tinutulungan na nila ako. Alam mo naman, hindi ako galing sa mayamang pamilya gaya mo na mabubuhay kahit hindi magtrabaho. Mahabang salaysay ni Melanie. Masaya naman kasi ako sa pagiging doktor ko. Teka, kamusta kayo ng jowa mo? Masaya ba?
Masaya naman. Palagi niya akong pinaghahanda ng pagkain pag umuwi ako galing dito sa ospital. Pati mga damit ko siya nang naglo-laundry gamit yung automatic washing machine. Kaya hindi din naman siya nahihirapan. Ang sweet ah! Sundalo siya pero hindi siya nahihiyang gumawa ng gawaing bahay. Gusto daw niya akong pagsilbihan. Para kung sakali daw na hindi na siya makalakad, ay may silbi pa din siya. So handa na siya sa possibility na hindi na siya makakalakad pa? I guess. Masaya na din naman daw siya sa buhay niya ngayon na kasama ako. Taray, ang sweet naman. Pero paano yung pamilya niya? Hindi pa din ba nila alam ang nangyari kay Jessie? Usisa ni Melanie. Hindi pa din. Alam ko na. Bakit hindi mo siya surpresahin? Baka wala lang siyang lakas ng loob na sabihin sa pamilya niya ang totoo. Ikaw nang magbalita tapos ikaw na din ang mag-sponsor sa kanila ng eroplano papunta dito sa Maynila. Sabi mo malapit ng kaarawan niya, 'di ba? Sigurado ko matutuwa yun. Excited na sabi ni Melanie. Magandang idea sana yan. Kaso baka kasi hindi pa siya handang ipaalam sa magulang niyang nangyari sa kanya. Pero nakipagbalikan na siya sa'yo. Ibig sabihin ay okay na siya. Kung sa bagay, may point ka. Kung ako sa'yo, planuhin mo na yan. Sabihan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong sa preparation. I-surprise party natin siya tapos andun ang pamilya niya. Masaya yun. Excited na sabi ni Melanie. Sige, pag-iisipan ko. Nako, 6:00 na pala. Uuwi na ako at magdi-dinner pa kami ni Jessie. May papanoorin pa kaming pelikula. Ani Lucille nang makitang oras sa kanyang Rolex watch. Sa biyahe pa uwi sa kondo'y kachat na ni Lucille ang isa sa mga kapatid ni Jessie. Sinimulan na niyang sabihin sa mga itong nangyari kay Jessie pero ipinaliwanag niya na sikreto munang lahat dahil plano niya itong surpresahin sa kaarawan nito. Agad naman tumawag ang nanay ni Jessie. Mabuti na lamang at nasa labas pa siya ng kondo nang tumawag ito kaya hindi na din nadinig ni Jessie ang kanilang pag-uusap. Lucille, kamusta ang anak ko? Makakalakad pa ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Aling Lisa, ang ina ni Jessie. Malaki hong pag-asa na makakalakad pa siya. Dito siya sa kondo ko nakatira ngayon kaya huwag kayong mag-alala. Inaalagaan ko naman siya ng mabuti. Walang palya din ang kanyang therapy sessions. Sinusiguro ko na hindi siya nakakaliban sa schedule niya. Mahabang kwento ni Lucille na ikinatuwa naman ng matanda. Napakapalad naman talaga ng anak ko. Dahil ikaw ang naging nobya niya. Kahit naman dati, boto ko sa'yo. Hindi ka kasi mata pobre. Kahit na mayaman ang pamilya mo. At kami mahirap lamang. Kita ko din kung gaano mo kamahal ang anak ko. Alam ko kung paano mo siya alagaan. At hanggang ngayon nga'y maaasahan ka. Salamat, Iha. Maluhaluhang sabi ni Aling Lisa. Wag mo kayong mag-alala. Masaya akong alagaan ang anak niyo. Mahal na mahal ko siya. Excited na akong makita siya. Wag po kayong mag-alala at ipapabook ko na kayo agad ng ticket sa aeroplano. Naku, Iha, wala kaming pambayad dyan. Ano ba kayo, tita? Huwag niyo na yung alalahanin. Ako na bahala sa lahat ng plane tickets niyo. Isama niyo na din ang tatay ni Jessie pati na rin ang mga kapatid niya. Ipadala niyo na lang sa akin ang mga pangalan nila para maipabuko na agad. Salamat ulit, Iha. Masaya si Lucille nang patayin ng tawag. Kahit dating mabait sa kanya ang pamilya ni Jessie, excited siya dahil sigurado siyang matutuwa ang binata. Nagpadala din siya ng text kay Melanie para tulungan siya sa preparasyon sa surprise party ni Jessie. 1 linggo na lang kasi at kaarawan na nito. Matapos noon ay sumakay na siya ng elevator papunta sa kanyang condo unit. Pagbukas pa lamang ng pinto ay sumalubong sa kanya ang mabangong ulam na niluluto ni Jessie. Aba, ang bango naman yan. Lumapit siya kay Jessie at humalik sa pisngi nito. Beef steak at menudo tong niluluto ko. Hindi ba't paborito mo ang mga to? Oo naman, lalo na kung luto mo.
Sus, ang bola ka pa. Mag-shower ka na at malapit na tong maluto. Ani Jessie. I'll be right back. Nakangiting sabi ni Lucille. Nag-shower na siya at nang makapagbihis ay nakahain na mga pagkain sa dining table na may 2 upuan. Bihira naman silang magkaroon ng bisita kaya naman pang 2 tao lang talaga ang lamesa nila. Kain na tayo, Han. Kanina pa nga ako nagugutom pero hindi ako kumain sa ospital. Gusto kong paghandaan itong luto mo. Malawak ang ngiti ni Lucille. Ano pa nga bang mahihingi niya sa buhay? Kasama na niya ang taong pinakamamahal niya. Buti naman. Espesyal ang mga yan. Ani Jessie, ipinaglagay pa niya ng kanin at ulam sa plato si Lucille. Napakaswerte ko naman sa'yo. Emosyonal na sabi ni Lucille. Akong swerte sa'yo. Maganda na, masipag pa at malambing ka pa. Nakangiting sabi ni Jessie. Kumain na nga tayo at baka lumamig pa to. Masayang kumain ang 2. Sa tingin ni Lucille ay kontento na si Jessie sa buhay nila. Pasikreto niyang plinanong surprise party. May sapat na oras din naman siya dahil ayon kay Jessie ay 1 linggo daw itong hindi magte-therapy. Maayos na daw ang lagay nito kaya maaring sa susunod na linggo na lang uli mag-therapy. Isa pa ay magbabakasyon din daw ang therapist nito at dahil nga bumubuti ng lagay niya ay hindi na niya kailangang lumipat sa iba habang nasa bakasyon nito. Dumating ang araw ng kaarawan ni Jessie. Ang pamilya nito ay naka-check-in sa isang 5-star hotel na si Lucille din ang nagbayad. Sa hotel na yon din kasi ang surprise party ni Jessie. Inimbitahan din kasi ni Lucille ang mga kaibigang sundalo. Ayon kasi sa mga ito, ay miss na din nila si Jessie at naisip niyang magandang pagkakataon yon para magkita-kita sila. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Jessie nang tinutulungan na siya ni Lucille na sumakay sa kotse. Secret nga. Surprise ko to sa'yo dahil birthday mo. Hindi naman kailangan. Yung mag-movie night lang tayo habang magkayakap tayo sa sofa masaya na ako. Basta, maghintay ka na lang nga. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa hotel. Makatapos pumarada ay tinulungan na ni Lucille na sumakay sa kanyang wheelchair si Jessie. Walang kamalay-malay si Jessie na nasa isang private function room pala ang mga kaibigan niya pati na rin ang ibang sundalo na malapit sa kanya. Higit sa lahat, nandun din ang kanyang mga magulang at kapatid. Tulak-tulak ni Lucille ang wheelchair. Nang pumasok sila sa loob ng function room ay patay ang ilaw. Bakit patay ang ilaw dito? Brownout ba at wala man lang silang generator? Gulat na tanong ni Jessie. Surprise! Sigaw ng mga bisita sabay sindi ng ilaw. Laking gulat ni Jessie nang magliwanag at makitang lahat ng mga bisita. Agad na niyakap ni Lucille ang nobyo at hinagkan pa sa pisngi sabay bati ng happy birthday. Pero mas nagulat siya nang tanggalin to mga braso niya sa pagkakayakap. Oh, bakit hon? What's wrong? Kunot noong tanong ni Lucille. Ano to? Bakit nandito silang lahat? Pigil na tanong ni Jessie. Andito sila lahat para makiselebrate ng kaarawan mo. Mahal ka nilang lahat at gusto ka nilang makasama. Paliwanag ni Lucille. Para ano? Para makita nila ako sa ganitong kalagayan? Para kaawaan? Hindi ko gustong makita pa nila ang paghihirap ko. Sunod-sunod na tanong ni Jessie. Andito kami lahat para i-celebrate ang kaarawan mo at ang pag-recover mo. Giit pa ng dalaga. Hindi na ako makakalakad pang muli. Malamig na sabi ni Jessie at tumulong mga luha sa pisngi nito. Pero hindi ba't pinatigil ang therapy mo dahil nakaka-recover ka na? Gulat na tanong ni Lucille. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Ipinatigil ang therapy ko. Dahil hindi na ako makakalakad kailanman. Malamig na sabi ni Jessie. I'm sorry, hon. Hindi ko alam. Nakaramdam ng matinding pagka-guilty si Lucille. Wala naman siyang ibang nais kundi mapasaya ang nobyo at hindi niya sukat akalain na mapapasama pa pala yun.
Hindi naman kasi lahat kailangan mong malaman. Hindi pa naman kita asawa. Masyado mo nang pinakikialaman ang buhay ko. Galit na sabi ni Jessie. Ramdam naman ni Lucille na namula ang kanyang mga pisngi sa labis na pagkapahiya. Hindi niya akalaing masasabi ni Jessie ang mga bagay na yon sa kanya, lalo na't sa harapan ng madaming tao. Galit na umalis si Jessie. Napaupo naman sa isang upuan si Lucille. Iyak siya ng iyak. Bukod sa labis na pagkapahiya, ay nasaktan din siya sa mga sinabi ni Jessie. Nalungkot din siya para sa binata dahil hindi na pala ito makakapaglakad kailanman. Lumapit ang ina ni Jessie. Pasensya ka na sa anak namin. Masakit lang talaga siguro para sa kanyang nangyari. Kaya ganun ang mga nasabi niya. Malumanay na sabi ni Aling Lisa. Naintindihan ko naman po. Hindi ko lang din akalain na hindi na pala siya makakalakad. Hindi ko akalain na masasaktan pala siya. Sa halip na matuwa sa ginawa ko. Kasalanan ko naman po. Umiiyak na sabi niya. Pero mabuti naman ang intensyon mo. Hindi kanya dapat pagsalitaan ng ganun. Sabat ni Melanie. Pero mabuti naman ang intensyon mo. Hindi kanya dapat pagsalitaan ng ganun. Sabat ni Melanie. Mas galit pa nga ito kaysa kay Lucille. Hayaan mo na, Melanie. Ayan kasi. Masyado kang mabait. Pinapabayaan mong saktan ka ng mga taong mahal mo. Pagpapatuloy pa nito na hindi alintana kahit pang kaharap nila mga magulang ni Jessie. Tama na, Melanie. Uwi na ako. Pakisabihan mo na lamang mabisita na umuwi na. Pasensya na kamo sila sa nangyari. Nangihinang sabi ni Lucille. Ang gusto na lamang niya ng mga oras na yon ay ang mahiga sa kanyang kama at umiyak ng umiyak. Sige na, umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Sabi naman ni Melanie sabay yakap sa kaibigan. Dumiretso na si Lucille ng alis. Wala siyang mukhang maiharap sa mga bisitang inimbitahan niya. Gaya ng kanyang hinala ay wala si Jessie sa kanyang kondo. Sinubukan pa niya itong tawagan pero patay ang cellphone nito. Tiningnan niya ang kanyang cabinet at wala na din ang ilang damit nito. Binalak pa niyang puntahan ito sa apartment nito pero naisip niyang marahil hindi siya gustong makaharap nito. Dumaan ang mga araw pero hindi na nagparamdam pa si Jessie. Patuloy naman sa pagtatrabaho sa ospital si Lucille. Umaasa pa din siya na isang araw ay babalik ito at magiging maayos ang lahat. Lumipas sa mga buwan at hindi na talaga nagparamdam pa si Jessie. Tinanggap na din ni Lucille ang kanyang kapalaran. 2 beses na wala sa kanya ang lalaking mahal na mahal niya. Nanatili siyang mag-isa sa kondo pero tuwing nasa ospital ay naalalayan pa din siya ni Melanie. Paminsan-minsan nga'y inirereto siya nito sa mga kaibigang lalaki pero tumatanggi siya dahil iisang lalaki lang naman talaga ang laman ng kanyang puso. Lumipas ang 1 taon, kaarawan na naman ni Jessie pero wala na siyang balita pa dito. Okay ka lang? Tanong ni Melanie nang pauwi na sila. Oo naman, bakit naman ako hindi magiging okay? Patay mali siyang sabi ni Lucille. Friend, alam kong birthday ngayon ng damuhong ex mo. 1 taon na simula nang huli kayong nagkita. Alam ko namang umaasa ka pa din na babalik pa siya. Ani Melanie. Hindi naman sa umaasa pa. Mahal ko pa siya. Aminado ko doon pero sa tingin ko ay masyado na akong nasaktan. 2 beses na siyang nawawala sa akin. Hindi ko na kaya kung aabot pa yun sa 3 beses. Pag-amin ni Lucille. Aba dapat lang na matauhan ka. Oy na yung pagkamartir mo, friend. Inis na sabi ni Melanie. Oo na nga. Teka, bakit ang laki ng bag mo? May lakad ka ba? Puna ni Lucille. May dala kasing malaking bag na kulay pink si Melanie. May dala itong mga damit at sapatos na pangpalit. Oo. May date ako dun sa kaibigan ng isang nireto ko sa'yo. Si Mike. Kinikilig na sagot ni Melanie. About time magka-love life ka na.
Pangaasar ni Lucille. Che, ikaw, saan ang lakad mo? Yayain sana kitang magpunta sa coffee shop, pero may date ka pala. Unahin mo na yan, at baka matauhan pa yan at magbago ng isip. Pangaasar naman ni Lucille. Grabe ka sa akin. Sumama ka na lang sa amin. Ayoko nga maging third wheel. Okay lang ako, no? Magmi-me time na lang muna ako. Kailangan ko din naman yun. Oo, sige na nga. Enjoy your rest day. Ani Melanie at yumakap na ito sa kaibigan at nagpaalam. Nagtungo naman si Lucille sa paborito niyang coffee shop kung saan siya nagkape at nagbasa ng libro. Sa sarap ng pagbabasa niya ay hindi niya namalayan na nakadalawang baso na pala siya ng kape at gabi na din pala. Hala, pasado 9 na pala. Ginabi na ako. Bulong ni Lucille sa sarili at dali-dali itong nag-ayos ng gamit at naglakad papunta sa parking lot. Sarado na ang mga kalapit na mall kaya naman may kadiliman na. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nilingon niya ito at nakita niyang isang matangkad na lalaki na nakasombrero at mask pa. Lalo siyang kinabahan kaya tumakbo na siya pero tumakbo din ang lalaki. Nang malapit ng lalaki sa kanya ay pinaghahataw niya ito ng bag niya at tumalsik ang sombrero nito at nalaglag ang mask nito. Tumambad sa kanyang mukha nito. Laking gulat niya nang makita kung sinong lalaking sumusunod sa kanya. Jessie? Gulat na tanong ni Lucille. Ako nga to. Nakayukong sabi ng binata na tila nahihiya. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ko sinusundan? At saka, nakakalakad ka na? Gulat na tanong ni Lucille. Oo, nakakalakad na ako. Ani Jessie. Di congrats. Sarkastikong sabi ni Lucille, tsaka umirap at tumalikod para maglakad papunta sa kotse niya. Teka lang. Huwag mo naman akong iwan dito. Mag-usap naman tayo. Ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Hindi ba tinapos mo nang kung anong meron mang tayo? Hindi ka pa patapos manakit? Sarkastikong tanong ni Lucille. Patawarin mo ako, Lucille. Naging mahina ako. Alam kong nasaktan kita. Ang hinihingi ko lang ay pagkakataon na makapagpaliwanag. Pagmamakaawa ni Jessie. Fine, magpaliwanag ka na. Nakapamewang nasabi ni Lucille. Nasabi ko naman sa'yo dati na hindi pa ako handa. Na magulo pa ang isip ko pero natakot akong mawala ka sa akin. Kaya nakipagbalikan ako sa'yo. Kahit hindi pa ako okay. Aminado kong naging makitid ang utak ko. Nakafocus ako sa idea na hindi na ako makakapaglakad pa. Dapat ay tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa mga bagay na ginagawa mo para sa akin. Mabuti naman at alam mong nasaktan mo ako. Hindi lang yun. Sobrang napahiya din ako sa mga bisita dun. Sorry na nga. Teka, paano ka nakalakad? Naganap ako ng mga alternatibong therapies. Hindi ako tumigil hanggat hindi ako nakakalakad. Ilang beses kitang pinuntahan pero wala ako lakas ng loob. Nahihiya ako sa mga nasabit na gawa ko sa'yo. Aba, dapat lang no? Sorry na nga. Ewan ko. Parang hindi ko pa alam kung kaya pa kitang pakisamahan. Masyado na kasing masakit ang mga nangyari. Naintindihan ko naman. By the way, I'm happy for you na nakakalakad ka na. Isang mapait na ngiting rumehistro sa mukha ni Lucille. Tumalikod na siya at sumakay sa kotse niya. Naiwang naiiling si Jessie. Puno ng panghihinayang ang puso niya. Mahal na mahal ni Jessie si Lucille kaya hindi ito tumigil sa pagsuyo sa dalaga. Araw-araw itong nagpupunta sa ospital pero hindi naman ito kinakausap ni Lucille. Minsan ay si Melanie nilalapitan nito. Melanie, baka pwedeng pakibigay naman bulaklak kay Lucille. Pakiusap ni Jessie. Ayoko nga. Baka sa akin pa yun magalit. Isa pa, hindi naman ako kampi sa'yo. Ilang beses mo nang sinasaktan ng kaibigan ko. Ani Melanie at umirap na ito.
Alam ko namang nasaktan ko siya. Ang inihingi ko lang naman ay isang pagkakataon para makabawi. Sabi ni Jessie. Kung totoo yung sinasabi mo at sincere ka talaga, tsagain mo lang at lalambot din ang puso niyan kapag nakita niyang nag-e-effort ka talaga. Salamat, Melanie. Nang makasalubong naman ito si Lucille ay inusisa nitong kaibigan. Lucille, halos araw-araw nang nandito si Jessie ah. Hindi pa ba lalambot ang puso mo? Hindi ba dapat natutuwa ka dahil ayaw mo naman sa kanya dati pa? Taas kilay na tanong ni Lucille. Oo, alam ko pero para kasing sincere naman. Ang tiyaga nga, araw-araw siyang nandito. Nung isang araw nga may dala pang mga bulaklak at sa akin pa pinaabot. Pabayaan mo siya. Inis na sabi ni Lucille. Lumipas sa mga araw at hindi na nakikita ni Lucille si Jessie. Inisip na lamang niya na baka sumuko na ito sa pagsuyo sa kanya. Hindi na din kasi niya ito nakikita sa labas ng ospital. Nagulat na lamang siya nang biglang ipasok ng emergency room si Jessie. Wala itong malay. Natagpuan daw ito sa labas ng ospital. Dok, sobrang init daw kasi sa labas kaya nahimatayan. Ang init-init, nakatambay dun. Sabi ng guard. Madalas ko yung makita dun sa labas ng ospital. Hindi ko alam kung sinong hinihintay niyan. Dagdag pa ng isang nurse. Doon lang naintindihan ni Lucille na hindi naman pala tumigil si Jessie sa pagsuyo sa kanya. Nilapatan nila ito ng first aid at ilang sandali lang ay nagkamalay din ito. Nalipasan pala ito ng gutom kaiintay kay Lucille, dagdag pang init ng araw. Lucille? Bati ni Jessie nang magkamalay na ito. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko din alam. Bigla lang akong nahilo. Anong oras ka pa ba huling kumain? Kaninang umaga bago ko nagpunta dito. Ano? Ganun katagal ka na dun sa labas? Gusto sana kitang makausap. Ano ba kasing sasabihin mo? Gusto kitang pakasalan, Lucille. Pakasalan? Hindi nga tayo magnobyo tapos papakasalan kita? Nahihibang ka na ba? Inis na sabi ni Lucille. Ilang beses ka nang nawala sa akin. Hindi ko nakakayanin kung mawawala ka pa uli sa akin. Paliwanag ni Jessie. Pwes ilang beses na din akong nasaktan nang dahil sa'yo. Kaya ayoko na. Paninindigan ni Lucille. Ibig bang sabihin, hindi mo na ako mahal? Mahal pa din. Hindi na ano? Pagkakaila ni Lucille. Wala nang bawian. Nasabi mo na. Bala ka dyan. Aalis pa sana si Lucille pero hinawakan siya sa kamay ni Jessie. Lucille, bigyan mo na ako ng isa pang pagkakataon. Patutunayan ko sa'yo na mahal kita at hindi na tayo maghihiwalay pa. Isinuot ni Jessie sa daliri ni Lucille ang singsing na galing sa bulsa nito. Ano yan? Bakit mo ko sinuotan ng singsing? Marry me. Ano? I love you and I want to spend the rest of my life with you. Dito na nagsimulang maiyak si Lucille. Oo na nga. Siguraduhin mo lang na hindi mo na ako sasaktan ha. Lagot ka sa akin. Pangako. Masayang-masaya sila ng oras na yon. Na-discharge na din si Jessie makalipas ang ilang oras pero hinintay na din niya ang tapos ng duty ni Lucille at sabay na silang umuwi. Agad nilang inayos ang kanilang mga dokumento para sa kasal. Hindi na bumalik sa pagsusundalo si Jessie dahil batid na niyang panganib at magkaroon na din siya ng trauma mula sa nangyari. Gamit ang kanyang ipon at social benefits ay nagtayo na lamang siya ng negosyo. Mahilig siyang magluto kaya naman nagbukas siya ng maliit na restaurant at nagsimula na din siyang maging content creator. Pumatok sa taong pagiging sundalong chef niya kaya naman sumikat siya at sinubukan pang bumalik sa kanya ni Ava. Pero hindi na niya ito tinanggap. Iniwan siya nito sa oras na kailangan niya ito at tanging si Lucille ang naging sandigan niya. Makalipas ang ilang buwan ay kinasal sila. Muli nilang inimbitahan ang mga kaibigan at kamag-anak nila pero sa pagkakataong ito ay naging masayang selebrasyon.
Nabiyayaan sila ng isang bouncing baby boy. Halos 1 taon lamang matapos silang ikasal. Ilang beses man silang naghiwalay. Sa huli ay sila pa din talaga ang mag-destiny.